Nagbukas ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Dave Lockwood na may asawa at may 3 anak, kabilang ang kambal at isang nakatatandang anak na babae. Nagising siya sa sigaw ng kanyang kambal mula sa ibang silid. Pumunta si Dave sa kanilang silid at nagpatuloy sa pagpapalit ng kanilang diaper. Sa prosesong ito, lumilikha ng gulo ang mga sanggol, ang isa ay pumulandit ng gatas na pulbos sa mukha ni Dave at ang isa ay direktang dumudumi sa kanya. Sa kabila nito, nagawa niyang palitan ang mga lampin at dinala ang mga ito sa sala habang pinapakain sila ng gatas. Kinaumagahan, pumunta si Dave sa trabaho kung saan nilapitan siya ng isang law associate na nagngangalang Sabrina. Iniabot niya sa kanya ang ilang file, at sa kanilang pakikipag-ugnayan, napansin niya ang isang tattoo sa kanyang bisig. Higit pa rito, hinahangaan niya siya habang papalayo ito. Kalaunan, nakatanggap si Dave ng tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan, si Mitch Blanco, na single pa rin at nakatira sa isang magulong apartment. Matagal na silang hindi nagkita dahil sa abalang schedule ni Dave sa trabaho at sa kanyang mga anak. Ipinaalala ni Mitch kay Dave ang kanilang mga plano para sa gabi na lubos na nakalimutan ng huli. Gayunpaman, nagpapanggap siyang naalala at pumapayag na magkita kami mamaya. Sa sandaling ibinaba nila ang tawag, nakatanggap si Mitch ng hindi inaasahang pagbisita mula sa kanyang ama, na bigo sa pamumuhay ng kanyang anak. Sarkastikong sinabi niya na ipinagmamalaki niya si Mitch dahil sa paghinto niya sa pag-aaral para maging commercial model. Tinanong siya ni Mitch kung bakit siya naroon, kung saan ipinaalam sa kanya ng kanyang ama na mag-aasawa siyang muli. Inimbitahan niya si Mitch sa kasal, ngunit tumanggi si Mitch. Kinagabihan, pinapaliguan ni Dave ang kanyang kambal na anak nang umuwi ang kanyang asawang si Jamie mula sa trabaho. Ipinaalala niya sa kanya ang tungkol sa naka-schedule nilang appointment sa gabi ng pag-uusap, ngunit nakalimutan na rin ito ni Dave. Lumalabas na hinimok sila ng kanilang tagapayo na magkaroon ng pribadong pag-uusap minsan sa isang linggo, ngunit hindi pa nila ito nagawa sa loob ng 3 buwan. Humihingi ng paumanhin si Dave at hiniling kay Jamie na ipagpaliban ito muli. Maya-maya, sinundo ni Mitch si Dave, at ang dalawang magkaibigan ay pumunta sa isang bar. Doon, nag-enjoy sila sa kanilang mga inumin habang nanonood ng baseball game. Hindi nagtagal, ang kanilang pag-uusap ay nauwi sa mga bagay sa buhay. Nagtanong si Dave tungkol sa buhay pakikipag-date ni Mitch, at ibinahagi ng huli ang kanyang mga karanasan sa iba't ibang babaeng nakasama niya. Ipinakita pa niya kay Dave ang larawan ng kanyang kasalukuyang matalik na kapareha, si Tatiana. Nang makita ito, nagkomento si Dave kung paano niya ipinaalala sa kanya ang magandang Sabrina. Nagsisimula siyang mag-isip-isip kung nakagawa ba siya ng mga maling desisyon sa buhay sa pamamagitan ng pag-aayos ng maaga, pagkuha ng 5 negatibo 5 na trabaho noong maaari siyang magkaroon ng kalayaan, tulad ni Mitch. Gayunpaman, tinutulan ito ni Mitch sa pamamagitan ng pagpapahayag ng inggit sa buhay ni Dave, na itinuro na si Dave ay nasa sariling lupa na at may mapagmahal na pamilya na pumipigil sa kanyang makaramdam ng kalungkutan. Pagkalabas ng bar sa isang lasing, pumunta sila sa malapit na fountain upang magpahinga. Sa panahon ito, nais nilang magkaroon sila ng buhay ng isa't isa. Pagkatapos lang, namatay sandali ang mga ilaw ng lungsod. Kinaumagahan, nagising si Mitch sa tabi ni Jamie na nagpapasuso ng sanggol. Ikinagulat siya nito at nagising siya na may nalilitong ekspresyon. Nang tumingin siya sa salamin, laking gulat niya nang matuklasan na hawak na niya ngayon ang katawan ni Dave. Sa kabilang banda, natutulog ang tunay na Dave sa apartment ni Mitch nang magising siya nang may kumatok sa pinto. Pagkasagot nito, nakita niya ang sarili niyang katawan na nakatayo sa harapan niya. Pareho silang nakatayo sa harap ng salamin at ganap na nabigla, napagtanto na nagpalit sila ng katawan. Di nagtagal, naalala nila ang ginawa nila sa fountain noong nakaraang gabi. Hindi nag-aksaya ng oras, nagmadali silang pumunta sa fountain sa pagtatangkang baliktarin ang switch, para lang matuklasan na naalis na ito para sa pagpapanumbalik. Pagkatapos ay tumungo sila sa opisina ng tagapamahala ng distrito upang malaman kung nasaan ang fountain. Sa kasamaang palad, hindi pa available ang impormasyon sa computer system. Ngayon, nag-aalala si Dave dahil ito ang araw para sa isang kritikal na pagpupulong ng merger sa kanyang firm, habang si Mitch ay mayroon ding mahalagang shooting ng pelikula na dadaluhan. Nang walang agarang solusyon, napipilitan silang maghintay hanggang sa mahanap ng departamento ng parke ang fountain, at pansamantala, dapat silang magpanggap sa isa't isa.
Pagkatapos, dumating si Mitch sa opisina na nakasuot ng impormal. Habang naglalakad siya sa kusina ng opisina, napansin niya ang iba't ibang pagkain para sa mga tauhan. Nagmamadali itong sinimulan ni Mitch sa kanyang bulsa at ang ilan sa kanyang bibig. Noon lang, nilapitan siya ni Sabrina kung kanino siya nagpasa ng hindi propesyonal na komento. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang sinabi nito, nag-abot sa kanya ng murder file at ipinadala siya sa meeting room. Matagal siya bago makapag-ayos na nakakaabala sa buong pulong. Kasunod nito, isa sa mga kliyenteng Japanese ay nagtanong kay Mitch tungkol sa ilang impormasyong pampinansyal tungkol sa kumpanya na ganap na nababahala sa kanyang ulo. Ang kanyang kakulangan sa propesyonalismo at legal na kaalaman ay sumasabotahe sa isang mahalagang pagsasanib na ikinagalit ng amo ni Dave. Samantala, si Dave, na nakatira sa katawan ni Mitch, ay dumating sa isang set ng pelikula at sa lalong madaling panahon na pagtanto na ito ay isang pang-adultong pelikula. Ipinaliwanag sa kanya ng direktor, si Valtan, ang eksena, ngunit atubili si Dave na gumanap. Sa kabila ng kanyang mga reserbasyon, sa huli ay ginagawa niya ang eksena sa kama ng labag sa kanyang kalooban. Pagkatapos ng trabaho, dumalo si Mitch sa klase ng ballet ni Kara sa nakatatandang anak na babae ni Dave kung saan napansin niyang binubuli ito. Habang pauwi, tinanong niya ang dahilan kung bakit hindi siya lumalaban. Bilang tugon, ipinaalala niya sa kanya ang leksyon ni Dave na lutasin ang mga away sa salita. Hindi sumasang-ayon si Mitch sa diskarteng ito at pinayuhan siya na ipaglaban ang kanyang sarili mula ngayon. Kinagabihan, nagkita ang dalawang matalik na magkaibigan para pag-usapan kung paano nagpunta ang kani-kanilang mga araw. Inamin ni Mitch ang tungkol sa hindi matagumpay na pagpupulong habang ipinahayag ni Dave ang kahihiyan na naramdaman niya habang nagpe-film. Nang mapagtantong hindi na ito gagana ng ganito, nagmaneho sila papunta sa bahay ni Dave para sabihin sa asawa niyang si Jamie ang totoo. Gayunpaman, hindi siya naniniwala sa mga ito at pinipigilan lang ang mga ito. Hinihimok siya ni Dave na magtanong na siya lang ang makakaalam ng mga sagot, ngunit kapag nagawa niya yon, mali ang sagot ni Dave habang ibinibigay ni Mitch ang mga tamang sagot. Dahil hindi siya makumbinsi, ginawa ni Dave na ibunyag ang isang personal na insidente sa banyo, na lalong ikinagalit ni Jamie dahil naniniwala siyang nagbahagi si Dave ng ganoong pribadong kwento kay Mitch. Kasunod nito, si Dave ay nagmaneho pabalik sa magulong apartment ni Mitch, habang si Mitch ay nagpapatuloy para sa hapunan ng pamilya. Hindi sanay na magkaroon ng tamang pagkain, sinimulan ni Mitch na hukayin ito, na tila nagugutom na siya ng ilang araw. Sinusubukan ni Jamie at Kara na kunin ang kanyang atensyon, ngunit sa huli ay nabigo sila sa kanyang mga bastos na pananalita at pag-ugali. Sa kabilang banda, si Dave ay nakatanggap ng isang tawag sa telepono mula kay Tatiana, na nagsabi sa kanya na siya ay pupunta upang matulog sa kanya. Sabik sa sitwasyon, tinawagan niya si Mitch na naghihikayat sa kanya na gawin ito dahil yon ang gusto ni Dave noon pa man. Maya-maya, dumating si Tatiana at mabilis na naghubad ng kanyang damit bago sumakay kay Dave. Laking gulat niya, si Tatiana ay isang 9 na buwang buntis na babae. Dahil sa paghahayag na ito, nag-alinlangan si Dave na magpatuloy at umalis si Tatiana sa galit. Bumalik sa kinaroroonan ni Dave, nasasabik si Mitch nang makita niyang naghuhubad si Jamie. Gayunpaman, ang kanyang sigasig sa lalong madaling panahon ay nawala habang si Jamie ay nagpapatuloy sa paggamit ng banyo sa kanyang harapan mismo. Sa hating gabi, ginising sila ng mga iyak ng kambal na sanggol at sinabi ni Jamie kay Mitch na oras na niyang pakainin sila. Noong una tumanggi si Mitch ngunit pinalaya siya ng galit na si Jamie mula sa kama. Hindi alam kung ano ang gagawin, dinadala niya ang mga sanggol parang sako sa kusina at tumawag kay Dave para sa tulong. Habang nasa telepono, nagsimulang maglaro ang mga sanggol ng mga mapanganib na bagay tulad ng mga kutsilyo at saksakan ng kuryente, na naging dahilan upang magpumigla si Mitch na panatilihin silang ligtas. Dahil hindi makayanan ang ganitong pamumuhay, inutusan ni Mitch si Dave na hanapin ang fountain sa lahat ng paraan. Kinabukasan, muling binisita ni Dave ang district office at nagsumit ng request form para mahanap ang fountain. Nagalit siya kapag nalaman niyang maaaring tumagal ng hanggang 3 linggo ang proseso ng pag-apruba. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang lugar para ibahagi ang balitang ito kay Mitch. Bago yon, napansin niyang lumuluha si Jamie. Kapag tinanong, ipinagtapat niya sa kanya ang tungkol sa kakaibang pag-uugali ng kanyang asawa.
Ipinahayag din niya ang kanyang damdamin ng kalungkutan at kawalan ng pansin ni Dave. Nalungkot si Dave sa kanyang mga sinabi, ngunit pakiramdam niya ay wala siyang lakas na baguhin ang sitwasyon. Sa paglaon, ipinaalam niya kay Mitch ang tungkol sa mahabang panahon ng pag-apruba na ikinagalit din ng huli. Ipinahayag ni Mitch na hindi na niya kayang tiisin ang buhay na ito at nag-iisip na huminto. Gayunpaman, sinabihan siya ni Dave na huwag sumuko at i-lecture siya sa pagiging responsableng lalaking nasa hustong gulang. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-uusap, pumayag si Mitch na makipaglaro. Kasunod nito, itinuro sa kanya ni Dave ang lahat tungkol sa kanyang sarili, kabilang ang mga formal na damit, ang kanyang pang-araw-araw na gawain, mga diskarte sa paghawak ng sanggol at iba pa. Habang nasa opisina, ipinaalam ni Sabrina kay Mitch ang tungkol sa pagpapatuloy ng pagsasanib na nagpapaginhawa kay Dave. Sa sandaling yon, ipinakilala ni Mitch si Dave kay Sabrina at hinikayat silang dalawa na mag-date. Nagpatuloy siya sa pag-rumble at itinakda si Dave na makipag-date kay Sabrina dahil may crush din si Mitch sa kanya. Pagkaalis ni Dave, nakatanggap si Mitch ng tawag at nagulat siya nang marinig ang boses ng kanyang ama mula sa kabilang linya. Hindi alam ang pagpapalit, tinawag siya ng ama ni Mitch para sa isang maikling pagpupulong na naniniwalang siya si Dave. Nang maglaon, nakipagkita si Mitch na ngayon ay nakatira sa katawan ni Dave sa kanyang ama na nagkwento sa kanya tungkol sa kanyang pangalawang kasal. Humihingi siya ng tulong sa kumbinsihin ang kanyang kaibigan na si Mitch mismo na dumalo sa kasal at inamin na gusto niya ang kanyang anak na naroon. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, iginiit ng matanda na ang kanyang anak ay isang quitter na labis na ikinagalit ni Mitch. Pagkatapos ay kinuha niya ito bilang isang motivational factor at ipinangako niya na maging isang mas mahusay na bersyon ni Dave. Mula sa araw na yon, nagsusumikap si Mitch na maging mas mabuting ama, iangkop ang profesionalismo sa trabaho, at gumawa ng mas mahusay na balanse sa pagitan ng kanyang profesional at personal na buhay. Isang gabi, dumalo si Mitch sa ballet performance ni Kara kasama si Jamie. Siya hindi maganda ang bibig na nagpapasaya kay Kara kapag lumaban siya sa bully. Nang gabing iyon, inakit ni Mitch si Jamie sa kama. Sinusubukan niyang maging agresibo gaya ng dati niyang ginagawa sa ibang babae, pero gustong gawin ito ni Jamie nang may pagmamahal. Dahil dito, lumamig ang pagpukaw ni Mitch, kaya nadismaya siya. Bilang tugon, niyakap siya ni Jamie at pinahahalagahan niya ang ginhawang hindi niya naramdaman noon. Sa umaga, nakilala ni Dave si Jamie sa grocery store at tinanong kung kumusta siya. Ibinahagi niya na mas gumaan ang pakiramdam niya dahil nagsimula ng bigyang pansin ng kanyang asawa ang kanyang mga anak pati na rin ang kanilang mga anak. Gumaan ang pakiramdam ni Dave sa narinig. Lumipas ang ilang araw at nakita namin na umangkop na si Mitch sa responsableng pamumuhay ni Dave. Sa kabilang banda, lubos na sinasamantala ni Dave ang pagiging Mitch. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa panonood ng mga pelikula, paglalaro ng baseball, paninigarilyo, pagbisita sa mga zoo, at higit pa. Gayunpaman, hindi pa rin siya handa pagdating sa pakikipag-date. Bilang resulta, pumunta si Mitch sa kanyang apartment at tinulungan siyang maghanda para sa paparating na petsa. Pagkatapos, nakilala ni Dave si Sabrina sa isang marangyang restaurant. Mukhang natutuwa siyang makita siya, ngunit nilinaw ni Sabrina na hindi ito date at nandoon lang siya dahil inutusan siya ng kanyang amo na dumalo. Nang marinig ito, iminungkahi ni Dave na umalis sila, ngunit nagugutom si Sabrina kaya sinabihan niya itong manatili. Sa kanilang pagkain, nagsisimula sila ng ilang pangunahing pag-uusap at unti-unting nagsisimulang magbukas sa isa't isa. Habang nagpapatuloy sila sa pag-uusap, talagang nagsisimula silang mag-enjoy sa gabi. Pagkatapos ng hapunan, iminumungkahi ni Sabrina na gumawa ng isang bagay na pang-adventurous na pagsisisihan nila sa umaga, at nagpasya silang dalawa na magpatatuo. Pagkatapos ng isang magandang gabi, inihatid ni Dave si Sabrina pauwi, at bago humiwalay, hiniling niya sa kanya na tawagan siya dahil nagbago ang isip niya tungkol sa hindi pakikipag-date. Sa umaga, ipinaalala ni Jamie kay Mitch na nalalapit na ang kanilang anibersaryo at nagpaplanong magsagawa ng maliit na salo-salo. Nang sabihin ni Mitch ang kanyang matalik na kaibigan, ipinaalala ni Jamie sa kanya na ayaw ni Dave na sumama si Mitch sa kanila dahil natatakot siyang mapahiya siya. Ito ay labis na ikinalungkot ni Mitch, ngunit itinago niya ang kanyang pagkabigo.
Samantala, si Dave ay nag-skating sa parke nang makatanggap siya ng tawag mula sa district manager, nag-aabiso sa kanya tungkol sa lokasyon ng fountain. Pagkatapos ay pumunta si Dave sa opisina para ibahagi ang balitang ito kay Mitch. Habang naroon, nakilala niya si Sabrina na nag-imbita sa kanya na dumalo sa isang basketball game bukas. Nang maglaon, ipinaalam ni Dave kay Mitch ang tungkol sa kinaroroonan ng fountain, ngunit ang kanilang kaginhawahan ay tila medyo kalahating loob. Ipinahayag ni Mitch ang kanyang hiling na manatili sa ganito ng mas matagal dahil talagang nagsusumikap siya para sa merger deal ng kumpanya at gusto niyang patunayan ang kanyang sarili. Sumang-ayon din si Dave at ipinagpaliban ng dalawa ang pagbabago. Kinabukasan, dumalo si Dave sa laro ng baseball kasama si Sabrina, habang pumunta si Mitch sa mahalagang pulong na pinaghahandaan niya. Sa panahon ng pagpupulong, ang mga kliyenteng Japanese ay nagmumungkahi ng medyo mababang alok na $625 milyon na malayo sa perpekto. Sa limitadong mga opsyon, ang boss ni Dave at ang mga kinatawa ng kumpanya ay nasa bingit ng tanggapin ang alok. Sa sandaling ito nang mapansin ni Mitch na hindi pa umaalis ang mga kinatawa ng kabilang partido. Dahil dito, napagtanto niya na gusto ng kabilang partido ang deal, kaya iginiit ni Mitch ang mas mataas na alok na $725 milyon. Pagkatapos nito, pinaalis niya ang mga kinatawa ng kumpanya ni Dave, na tinatakot ang mga kinatawa ng Hapon. Pagdating pa lang nila sa exit, pinigilan sila ng isang tagapamagitan at sumang-ayon na isara ang deal sa $725 milyon na ikinatuwa ng lahat. Sa gabi, parehong dumalo ang mga pamilya nina Mitch at Dave sa isang gala na ginanap ng kumpanya para parangalan ang tagumpay ni Dave. Sa panahon ng event, nagiging emosyonal si Jamie sa talumpati na pumupuri sa pakikibaka ni Dave pati na rin sa kanyang mga pagpapahalaga sa pamilya. Sa kalaunan, napagtanto ni Mitch na si Dave ang talagang karapat-dapat sa pagkilalang ito, hindi siya. Samantala, sina Dave at Sabrina ay nasa isang baseball game nang biglang tumama ang isang thunderstorm. Basang-basa sa ulan, dinala niya siya sa lugar ni Mitch, kung saan nagsimulang mag-romantic turn. Habang hinuhubad niya ang sarili para maging intimate, napansin ni Dave ang butterfly tattoo sa kanyang katawan na nagpapaalala sa kanya ng kanyang anak. Sa puntong ito, napagtanto niya na hindi siya dapat magpakatanga ng ganito at bigla siyang umalis sa lugar. Nagmaneho siya patungo sa gala at agad na hinalikan si Jamie. Ito ay nakalilito sa lahat, ngunit napagtanto ni Jamie ang katotohanan. Dahil dito, nagmaneho ang dalawang magkaibigan patungo sa fountain para baliktarin ang swap. Pagdating, nag-aalangan silang tumagas doon dahil ang fountain ay nasa gitna na ng mataong mall na papaligiran ng maraming tao. Sa kabila ng awkwardness, nagpasya si Dave na magpatuloy sa plano habang nag-aalangan pa rin si Mitch. Sa sandaling ito, ibinalita ni Mitch ang tanong kung bakit hindi siya inimbitahan ni Dave sa kanyang anibersaryo. Inamin ni Dave na siya ay napahiya, ngunit ipinagmamalaki niya ngayon si Mitch ito ay sapat na nakaka-relax kay Mitch upang umihi, at ang dalawa ay naghahangad na magpalit. Gaya ng dati, namatay ang mga ilaw, at mabilis silang tumakas sa eksena. Kinabukasan, tuwang-tuwa sina Dave at Mitch na makitang muli ang kanilang mga sarili sa kanilang orihinal na katawan. Ginising ni Dave ang kanyang asawa at ipinahayag kung gaano niya pinahahalagahan ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay gagawin niya ang kanyang mga gawain bilang ama ng may panibagong pagpapahalaga. Sa kabilang banda, pumunta si Sabrina sa apartment ni Mitch habang iniiwan niya ang kanyang pitaka. Humihingi siya ng paumanhin sa pagiging mas agresibo noong nakaraang gabi. Mabilis na naabutan ni Mitch at inimbitahan siyang sumama sa kanya sa almusal. Sa huling eksena, dumalo si Mitch sa kasal ng kanyang ama at kinilala ang kanyang bagong asawa bilang kanyang stepmother. Nagtatapos ang pelikula nang dumalo si Mitch, nakarelasyon ngayon ni Sabrina, sa pagdiriwang ng anibersaryo nina Dave at Jamie. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito, i-on ang abiso at mag-iwan ng like para makatulong sa aming channel. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.